Madaling araw ng October 6, 2025 na resibuhan ng CCTV footage na ito ang isang babae habang lumalabas ng banyo ng isang boarding house. May bitbit siyang timba palabas ng garahe. Ang umaaligid na aso, inamoy-amoy pa ang laman ng timba. Ito raw ang huling pagkakataon na nakuna ng CCTV ang 19 na taong gulang na babae sa boarding house. Makalipas ang isang linggo, tumulak ang resibo Pakatarman, Northern Samar. Nakapanayam namin ang kapitan ng barangay UEP Zone 2. Nagulat ako talaga kasi bago sa akin yan, pumunta ka doon kina kapitan. Sabihin mo na may aksidente dito. Dali-dali naman ako. Kasama ang barangay, tinunton ng resibo ang paupahan kung saan daw nagsimula ang lahat. Kwento ng landlady ng boarding house na itatago namin sa pangalang Arlene. Umaga, yung anak ko, umihi dyan. Mama, may baby sa kanal. Mga hindi ng babae na narinig sa banyo ng isang boarding house sa Northern Samar. At mga bakas ng dugo sa daanan hanggang sa kanal. Hindi pala gawa ng maligno o mga ligaw na kaluluwa, kundi mga resibo ng isang karumal-dumal na krimen. Nagulat ako talaga kasi bago sa akin yan, pumunta ka doon kina kapitan. Sabihin mo na may aksidente dito. Dali-dali naman ako. Sa cellphone video na kuha ng mga taga-barangay alas 7 ng October 7, makikita po ang isang lalaki na pilit na may kinukuha mula po sa kanal. Maya-maya pa, mahahagkan niya ang isang nangingitim na bagay at nang pihitin ito ng lalaki, tumambad ang isang wala ng buhay na sanggol. Lalaki. Sa parehong araw, sinimula na ng Katarman PNP ang kanilang investigasyon. Sa kanilang pag-iikot, natuto nila ang CCTV footage sa boarding house na nag-report tungkol sa sanggol sa kanal. Nahagip ng kamera ang isang babaeng tenant na may dalang timba palabas ng banyo. Galing sa CR, may dala na balde. Yung balde, yun ang nakita namin dyan. Noong una, todo deny pa raw ang babae sa kanyang nagawa. Pero ang kausapin na ng landlady na si Arlene, unti-unti na raw itong nagsalita. Umami na lang siya nung lumipas na yung footage. Ba't hindi ka nagsabi? Ba't hindi mo ko kinausap? Nandito lang naman kami. Parang ang turing ko sa kanila mga anak na. Pag-amin daw ng babae kay Arlene, hindi raw alam ng kanyang tenant na buntis siya. Sa parehong gabi, humingi pa raw ito ng gamot para sa sakit ng tiyan. Nung gabi, nag-chat lang siya sa akin mga around 8:15 na naghihingi siya ng pampakalma ng dysmenorrhea. And then sabi ko, wala ako niyan. Hindi niya kasi alam daw na buntis siya, tapos kala niya mapupupo lang siya. Ayon sa isa pang tenant sa boarding house na itatago namin sa pangalang Jessa, nakarating din daw sa kanya na may iniindang pananakit ng tiyan ang babae noong gabing iyon. Yung ka-roommate niya, nag-chat sa akin. Sinabi niyang sumasakit daw yung tiyan, tapos umiiyak, tapos nagsusuka. Natulog na lang ako noon kasi akala namin normal days. Tapos nung mga bandang alauna, alas 2, alas 3, maingay siya. At dahil nakabukas ang pinto ng kwarto ni Jessa, narinig daw niya ang paglabas-pasok ng babae sa banyo. Bandang alas 3 na gano'n, lumabas ako sa room namin. Tapos nag-CR ako. Pagpasok ko, may narinig akong parang nahirapan. Nang muling gumamit si Jessa ng banyo, bandang alas 5 ng hapon, mga bakas daw ng dugo ang bumungad sa kanya. Yung CR na ginamit niya, akala ko kasi regla. So, nilinis ako, akala ko normal. Pagtapos ko maligo, bandang alas 6, akala ko, di ko alam yun na pinapanood. Ang inaakala ni Jessa na pag-aalboroto lang ng tiyan ng kapwa-tenant noong gabing iyon, pagluwal na pala ng babae sa daladala niyang bata sa sinapupunan. At nang mailagay na raw sa timba ang sanggol, lumabas ang babae sa gate at saka raw itinapon sa kanal ang bata.
sa amin, mga ka-borders. Yung pag-CR, di ba, nga magahon, natutrauma kami. Tapos yung kahit kunting kaluskus lang na ito parang natutrauma. Ayon sa resulta ng post-mortem examination na isinagawa sa ng sanggol, nabuhay pa raw sana ang sanggol kung nailuwal lamang sa tamang pasilidad. Ang sabi ng doktora, kung sa proper sa hospital o na tingnan ng proper na care, posibleng mabuhay yung bata. Kasi parang nasupukit yung bata eh. Hindi nabigyan ng magandang atensyon yung bata. Kaya namatay. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel